Whenever na ako ay attend ng mga gawain ng Panginoon, lalo may attend ng mga preachings, ang isang prayer ko, Lord, what is it for me in that affair or activity? May I will be able to receive what is there for me you prepared. Kayo po ba'y nananalangin ng ganon o wala lang? So ano po bang meron kayong umaga na nakahanda para marinig mo? Ano ba ang iyong ina-expect na maririnig mo ngayong umaga that will bless your heart, will change your life? If you don't have that anticipation, your heart is not prepared. If you are not preparing before coming to church, even as you wake up in the morning, for me and for the church, you are not prepared for worship. You are just here to comply. Kasi ito na yung tradition ko sa buhay. Dapat nasa church ako. Nanalangin ba kayo kanina umaga? Baka bago lang kumain. Salamat sa pagkain. Pinag-pray niyo ba si Pastor? Wow, preaching last week, nire-review. May mga umiyak daw itong preaching last week. That's joking. May mga naiyak daw nahirapang intindihin. Magkaroon ba? Joke lang. Na-bless naman, na-bless. Okay. So ngayon ay normally ginagawa ko yung pag-Halloween, parating na yung November 1, nag-preach ako about mga mystery, mga mundo mistiko. Yan ang aking mga topic normally, yung mga ganun ba? Scary thing, no? So, binibigyan ko ng punto ang pag-aaral tungkol kay Satanas. Sa totoo lang, ayaw niya siyang pag-aralan kasi ayaw niya ma-expose ng tama. Gusto niya meron kang ibang pagkakilala sa kanya, hindi katulad ng ikikwento ko kung ano yung tunay na sino ba talaga si Satanas. Okay? Satan. Meron pong lugar, pag pupunta kayo ng Baguio, dadaan kayo ng Marcos Highway, malagay doon, Barangay Satan. Ano? Kita niya? Satan. S-E-Y. Satan. Sa Pasilan. Okay, sa Pasilan merong Satan. Satan Elementary. Okay, so ang objective ng pag-aaral na ito, unang-una i-expose sino ba si Satanas. Expose natin. Pangalawa, yan ang aking objective. Okay. Para magkaroon tayo ng idea, mulit, ma-remind tayo sino ba talaga siya. Para maging aware tayo sa kanyang objectives, para mabuhay tayo victoriously, kasi ang goal ni Satan ay mabuhay tayong talunan. Talunan ba? Parang mahalata mo, yung mga sabungero, kung anong itsura, pag nasa may labas ka, kung sinong talunan at nananalo. Okay? Pag nanalo sa sabong, anong itsura? Saya. Yung dalang manok, buhay. Buhay. May dalang manok na buhay at padalang patay. Kasi bihag yun di ba? Pag lumabas ang sabungan, ang dalay pato, ano yun? Hindi, yung kwento kasi pag daw may dalang manok sa sabungan, sabungero. Pag may dalang pato, may sindikato sa loob. Napasukan ng sindikato yung sabungan. Hindi, pag may dalang pato, manunood lang ata. O makikipagsabong din. Pag nanalo yung pato, yun ay sindikato. So, ganun pa man. So, ang layo ng pag-aaral ngayong umaga, ay upang maging watchful tayo kay Satan. No? So, titingnan natin mamaya ang kanyang mga kapamaranan. Okay. Nang sabi sa 1 Peter 5:8, Kevin, ano nga natin? Be watchful, be sober, be vigilant. Mapagbantay kayo. Maging seryoso kayo. Sapagkat ang inyong adversary, the devil, the word adversary, yan din ang inascribe na title ni Satan. Satan is adversary or enemy. Adversary.
Okay? The word devil means what? Tagal na nating umating dito. Ano siya ng devil? Ha? Slanderer or accuser. Mapagbintang, mapag-akusa. Sino dito mapag-akusa? May tinuturo ka sa akin, sabi mo, gumanong ka lang. Kala ko may tinuturo. Sabi mo, kala ko may tinuturo ka. Si Satan yon. Pag mahilig ka manghusga, mag-akusa ng tao, mahilig ka mag-slander, so that is the devil. Satan means adversary. Ang sabi doon, for the devil as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Masisila, devour. So si Satan ay pag-alagala. Okay? Kaya mahirap pong pag-alagala. Baka makasalubong niyo si Satan. Ikaw, John, nasalubong mo na siya. Maraming beses na, no? Anyong babae, no? Nung araw. Anyong babae, no? Okay. Si John talaga, no? Binago ng Panginoon. Amen? So, ang objective ng topic na ito, kasi siya ang kalaban talaga naman, kung tutuusin siyang behind everything ng pamumuksa, para mabuhay tayo ng tagumpay, kaya po dapat makilala natin siya. Okay? So, una-una, sino ba si Satan? The description of Satan. Okay, sa Ezekiel 28, verse 12 to 15, tingnan natin muna siya. Sino siya before the fall? Sino ba siya before the fall? Grabe ang kanyang description dito. Yung chapter 28, naka-confine yan sa kanyang description eh. Nakita niyo yung shifting. Primero, tao ang tinutukoy, tapos siya pala yun. So verse 12, tingnan natin Ezekiel 28:12. Son of man, take up lamentation upon the king of Tyrus. Sa Tyre po yan. Yan po yung tinatawag na Turkey ngayon. And say unto him, thus saith the Lord God, thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. So yan po yung description ng king of Tyrus. At pagdating po sa 13, makita po natin ang iba. Si Satan na po talaga tinutukoy. Thou hast been in Eden. Tama ba? Naging conscious nga ako ng pronunciation ko, mali pa rin. Eden siya. Hindi Eden. 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 Garden of God in Eden. Okay? Every precious stone was thy covering. So, ang kanyang damit, precious stones ang kanyang damit. Sardius. Alam niyo ba ano sa Sardius? Sino nakakala ng Sardius? Hindi niyo alam? O at least pare-pareho tayo. Naririnig lang natin to, pero hindi tayo na... Si Dennis, kabisado mo to, no? Chemistry ka eh. Di ba? Di ba master ng mga chemical element, mga element? Hindi mo lang to. O sino nakakalam? Mga gems nga eh. Topaz, diamond. Ang sarap na kung makikita mo ito ng actual dito. Wala kasi akong source din eh. Iisa lang ang meron ko sa bahay. Kung diamond lang eh, normal naman sa inyo, di ba? Onyx, jasper, sapphire. Ayan po yung sapphire. Yan. Meron tayong sapphire. Emerald, carbuncle. Dito na alam yan. Gold, alam niyo yung gold? Oh, alam niyo yung gold. And the workmanship of thy tabrets, ano yung tabrets? Musical instruments po yan. Mga tambourine, etc. And of thy pipes was prepared in the day that thou was created. So may celebration nung siya kinreate ng Panginoon. May celebration, may music, may festival. Verse 13. Thou art the anointed cherub. Ito yung anong description, siya isang angel that covereth, and I have set thee so. Thou was upon the holy mountain of God. Lagi siya doon sa presensya ng Panginoon. You know? Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Yan ang description ng ni Satan. Okay? So,
Balikan natin mamaya yung verse 15. So, tingnan natin nung siya ay nag-fall. Paano ba siya nag-fall? Okay. Matatagpo natin yan sa Isaiah 14, verse 12 din. Isaiah 14. This is Satan. Before the fall, mamaya, tingnan natin ang kanyang down. Ito yung downfall niya. Okay. Okay, so Lucifer. Okay. Yung tunay na pangalan niya, kasi ang pangalan ng mga angel ay may L sa dulo. Kaya nung tinignan ko siya sa aking Bible, ang kanyang pangalan Helel or Helel. Yun ang ibig sabihin ng morning sun or morning star. Morning star or brightness. Sa totoo lang, may nakalagay pa doon, day star. Eh, mayroong problem ng day star, di ba? Day star ang ibig sabihin ng Lucifer. Brightness. So, yun po yung sabihin ng Lucifer nung siya ay mag-fall. So, tinawag po siya sa Bible na the tempter in Matthew 4:3. Tempter. Tiyak na namit na ni Jong yan. Si Satan, no? Tempter eh. Ikaw, Dennis, namit mo yung si mga tempter? Meron din. Maraming tempters. Ikaw, Tikboy. Baka naman ikaw yung tempter. Hindi, joke lang. Ako? Good question. Closing prayer tayo. Si Kevin, patawa-tawa lang, pero mas maraming gamit ng tempter to. Diba? Okay, and when the tempter came to him, to Jesus Christ, so tempter ang tawag sa kanya. So kanina, sa 1 Peter 5:8, ang tawag sa kanya ay devil. Diba? So maraming cases sa Satan ang tawag sa Bible na Satan. Mamaya, makikita natin sa isang verse, Satan ang tawag sa kanya. Tinawag siyang Beelzebub, the Lord of the Flies, Beelzebub. Tinawag siyang Destroyer, Abaddon, Apollyon, sa Revelation. So, tinawag siyang Serpent, Dragon, dami siyang pangalan. Satael. So, marami siyang description. Yan po yung after the fall. Nung siya magkasala na sa langit, yun ang po ang naging description niya, naging kalaban po siya ng Diyos. Pero ayaw niya magpahalata, ayaw niya magpakita na siya talaga yung kalaban ng Diyos sa tao. Gumagamit siya ng maraming bagay. Number 1, nakatago siya sa likod ng material na bagay. Okay? So, hindi direct ha. Nasa likod ng material, si Satanas. Kaya ang tao materyoso, nagnanakaw ng fan para sa flood control. Si Satan yun. Okay. Before and after, nakita natin before, napakaganda niya. Grabe ang kanyang description, no? So, lagi siya sa Lord, di ba? Lagi siya sa Panginoon. No? So, lagi sa presensya ng Panginoon. The closest to God. Siya po yung pinaniniwalaan na siya po yung worship and praise leader. Praise and worship leader ng heaven. Kaya master niya po yung music. He is very good in music. Okay. Isa po siya sa mga archangels na tinatawag. Do marami po, maraming angels sa heaven, maraming strata, ika nga ng mga layer ng angels, pero siya po yung isa sa pinaka-closest. Cherub. Archangel po yan. Okay. Helel. Ang isang archangel ay si Michael. Gabriel. Okay. Noel. Mura may L eh, no? Okay. So, paano siya bumagsak? Alam niyo kung paano siya bumagsak? Tingnan mo natin Proverbs 16:18.
Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Haughty is a lifted up spirit. Maangas ang dating. Lifted up. Self-exaltation. So, balikan po natin ang Ezekiel chapter 28, verse 15. Kanina, natapos po tayo sa verse 14. Napakaganda niya, diba? Perfect and beauty, no? Grabe yung kanyang kasuotan. Full stones, gems. Ang akin pong alam ay, sabi nila, si Napoles daw, inaabangan daw yan ng mga politiko pagka may party sila kung anong suot ng mga diamante. Kasi nagsusuot po yan ng alahas na worth 20 million yung stone. Saan ka naman nakakita yung kanyang anak, nagpa-party sa aeroplano. Habang lumilipad ang aeroplano, nagpa-party yung anak. Pagkatapos yung party, bababa ng aeroplano. Wow! Grabe, ano? Lalo naman si Diskaya. Gusto lang yung payong sa kotse, binili pa din yung kotse. Di ba? Anong kotse yun? Rolls Royce? Oo, kaya nga sabi ng iba, ako din bibili ako ng payong na may Rolls Royce. May kasama Rolls Royce. Di ba? So, that was perfect in beauty, sabi sa verse 15. Perfect in thy ways from the day that thou was created. Till! Hanggang ano? Iniquity was found in thee. Siya ang originator ng kasalanan. Okay? Siya ang author. Siya ang nakapatent, Ninang Babes, sa patent office. Pag sinabing sin, kanya yan. Walang pwedeng mag-angkin. Nakapangalan sa kanya yan. Ha? Alam niyo ba, siya ang author ng sin? Ha? Siya ang naka-discover niyan. Okay? Mamaya babalikan natin yung issue niyan. Okay. Balikan natin sa Isaiah chapter 14. For thou, how thou art fallen from heaven, O Lucifer, Helil. Sa Hebrew kasi, pag tininan yan, Helil. Son of the morning. Yan. Kaya nga binagay son of the morning. Yan ang sabihin ng Lucifer. Son of the morning. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 13. For thou hast said in thine heart, no? Till iniquity was found in his heart. I will ascend into the heaven, I will exalt my throne. 5 letter I will ascend into the heaven. In heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will exalt my throne above, higit pa sa Diyos, o higit pa sa mga stars ng Diyos. I will sit also upon the mount of congregation. Uupo siya sa mount of congregation in the sides of the north. Yun po yung throne ni God. God is seated on the throne in the north. Okay. Verse 14. I will ascend above the heights. Panglima, I will be like the Most High. Okay. Gusto niya maging Diyos. Okay. Verse 15. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Yun ang kanyang downfall. Anong kasalanan? Anong tawag sa kasalanan to? Proverbs 16:18, binanggit kanina. Ano yung kasalanan sa Proverbs 16:18? Ha? Pride. May nagtanong sa akin, ano po ba ang pinakamalaking kasalanan? Ano sagot? The greatest sin is pride. Yan ang alam natin, di ba? Pero meron akong alam na isa. What is the greatest commandment? What is the greatest commandment? Love God with all your heart. To this way, the greatest commandment is
the greatest sin. Okay ba? 1 Corinthians 16:22. Tingnan natin. 1 Corinthians 16. Tama ba ako? Tama nga. Wala sa outline ko yung verse na yan. What is the greatest sin? Let him be Anathema is be accursed. Masumpa ang hindi umiibig sa Panginoon kasi the greatest commandment is to love God. The greatest sin is not to love God. Make sense? Iyan? Nagbago ba? Nagbago ba tayo? O, pangalawa na lang yung pride. Di ba? Kasi si Satan ang originator ng pride. Okay? Kaya, huwag kayong gagamit ng sabon na pride. Huwag kayong kakain ng fried chicken. Ibang spelling pala yun. Okay. So the downfall, ano ba desire talaga ni Satan? Para maintindihan natin. Anong gusto ni Satanas sa'yo, sa mundo? Anong pinakagusto niya? Di ba? In one word, kaya gusto niya maging Diyos, gusto niya ang glory ni God. The desire for glory. The fight for glory. Gusto ni Satanas, masamba din. So yung pride, gusto ng tao, hinahangaan, sinasamba, nasa stage, nasa limelight, nababanggit yung pangalang madalas, nagba-viral, di ba? Madaming likes. Grabe, may nag-viral po eh. Gusto niya maging sikat. Napunan talaga, oh. Tumalon sa building, patay. Sikat na sikat. Patay nga lang. Sino nakakita nun? Tumalon sa building, actual. May kumuha yun. Estudyante, may dito lang. Iba yung dito sa building, iba yun. Okay, so, marami nagsasabi ng pride kasi nga, nung nagkasala si David, the greatest consequence, nung pinabilang niya ang mga sundalo niya. Nung siya ay nagkasala kay Bathsheba, alam niyo yung kwento ni Bathsheba? Bakit ba nagkasala? Bakit kasalanan yung pinatulan niya si Bathsheba? Dapat kasi asawa lang. Sa asawa ka lang dapat. Bathsheba. Yan. Yan ang ibig sabihin niyan. Gusto niyo? Huwag sa iba. Dapat sa asawa mo lang. Ha? Kaya masama yung ba't sa iba eh. Nadadali tayo dun eh. So ang kanyang desire is kunin ng glory. The fight of life is the fight to whom to give the glory. So every day we are confronted to make decisions for everything. And in every decision, there is a motive behind to whom to give the glory in everything that you do. That's why the Bible says, whatsoever you do, whether you eat or drink, wash the clothes, wash the dishes, go to school, ride your motorcycle, sweep the floor, do all to the glory of God. Dahil pag hindi, dalawa lang ang pupuntahan ng glory, ulitin sa inyo yun. Satan or God. Ang pinaka-reward po sa buhay, here and there in eternity, is how much glory you have given to God. Kaya paramihan po ng glory.
So yun po yung buhay. Okay, kung titignan po natin, kung tayo po yung nag-iipon ng glory sa heaven, palagay nyo gano'n na karami ang glory na ipon nyo sa heaven. Gano'n na ka-glory ang ibigay natin kay God. Ang hamon po ngayong umaga, upang hamunin po tayo, na tayo po'y mabuhay na nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Okay? So yun po yung hamon ngayong umaga. To whom to give the glory? Ang kanyang desire ay to get the glory. Ngayon ang tanong, paano ba siya nag-glorify? Paano nag-glorify si Satan? Dapat alam natin. Ha? Gumagawa ng masama. Gumagawa ng masama. Nagbibigay kay Satan ng glory. So sana ma-master natin to, no? Kasi dito nakasalalay talaga ang tagumpay ng buhay natin. Kanino ba natin binibigay ang glory? Okay. Simulan po natin. Ang glory po ay kinukuha ni Satan, sinagot ni Brother John sa paggawa ng masama. Ang goal ni Satan ay mag-disobey ka kay God at mabuhay kang disobedient. That's one. Okay? Genesis chapter 3, simulan po natin sa verse 4. Mag-i-indulge po ako next Sunday po, alas 2 na po ang ating worship. No? Para po yung galing sa malayo, hindi po masyadong malilate. Hindi po masyadong malilate. So para po mas relax ang marami at magpapahinga na po ang ating mga magluluto, maliban kung may mga okasyon at sila i-hire ninyo. So I will indulge in my preaching now. This is a kind of a lecture. Okay, lecture. Yung mga honorable sa likod, wala kayong emergency? Wala na, naiwan doon si Mon? Okay, so pwede ka hanggang alas 3? Oh, tumango. Tumango naman eh, no? Okay, tuloy natin, that's kind of a lecture. Okay. Para makuha ni Satan ang glory niya, mabuhay ka ng mali. Sa kabila ng lahat, na alam natin ang tama at saka mali, bakit ang dami pa rin taong nabubuhay ng mali at Kristiyanong nabubuhay ng mali? Alam niyo ang 1 Corinthians 10:31. Bakit po sa kabila ng lahat ng paulit-ulit tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ang dami pa rin Kristiyano, lumilihis pa rin, gumagawa pa rin ng mali. And even pastors, tagapangalan ng kabanalan, tagahamon para sa kalooban ng Diyos, and yet gumagawa ng mali. You know why? The strategy of Satan is this. In Ephesians chapter 6, verse 11. So gusto natin malaman kung bakit ang tao, sa kabila ng alam niya yung mali ang kanyang buhay, pinagpapatuloy niya, ginagawa niya pa rin. Masarap kasi. Masarap kasi. Mukhang buhay ni Job, punong-puno ng sarap dati, no? So dito po natin malalaman ngayon, bakit ganun tayong tao? Okay? Kanina sinabi ko Genesis, no? Ephesians na ba ito? Okay. Ephesians muna tayo. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Yung word na wiles, sa Greek word, methodia. Ibig sabihin ng method, ano yung sabihin ng methodia? Doon galing yung word na method. Methodia. Yung method niya, nandadaya, kaya methodia.
So, si Satanas ay mandaraya. Okay? That's the word method, wiles. Put on the whole armor of God para hindi ka madaya. So, anong kinalaman ng whole armor of God? Mamaya, malalaman natin yan ng malinaw. Put on the whole armor. The whole armor is Jesus Christ in one word. Though ito ay mahaba, hanggang verse 18 yan eh. Put on Jesus. Okay, paliliwanag ko yan mamaya. 1 Corinthians chapter 2 verse 11, halos pareho. First Corinthians chapter 2 verse 11. Hindi ito yung verse ko eh. Yung verse na yun. 2 Corinthians siguro. Yun, tama nga, 2 Corinthians. Lest the old Satan, kaaway, should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Yung devices, tactics, doon po galing mo ng tactics. Hindi tayo ignorante sa kanyang taktika. Ano po ba yung tactics ni Satan? Sino nakakalam ng mga method ni Satan? Binanggit ko na kanina. Na? Ano ka mo? Yung kasalanan ipapamukha niyang tama. Pinapaganda niya yung mali para mukhang tama. So, that is deception. Okay, ito lang. Simulan ko sa inyo. Nung si Satanas ay nagkasala, tinanggalan siya ng authority. Pero hindi ng kapangyarihan. Pero ang kanyang kapangyarihan, para mawasak niya yung buhay mo, maging talunan ka, is deception. Nadaya. Nandadaya. Nadaya po si Eva at saka si Adan eh. Okay, ito na po yung daya. Tara po natin sa Genesis chapter 3. Unang pandaraya niya. Tatlo po lang ang aking babakitin sa ngayon. Unang pandaraya niya ito. Genesis chapter 3 verse 4. Ito, malupit ito. Pag-alalan niyo mabuti ito. Para mabuhay tayo na matagumpay. Amen? Okay. In the serpents, iakit natin sa 3. Pinakakain siya ni Satanas ng bawal na pinagbabawal ng Panginoon. That is in chapter 2 verse 16. Genesis 2:16. Sige, tingnan natin. Dito po original yan eh. Pwede kayong kumain ng lahat ng pagkain sa paraisong to. Okay? Verse 17. Pero huwag lamang dito sa iisang punong to. Itong bunga nito, huwag niyong kakainin to. Durian yan. Amen? Sabi ng mga Amerikano, durian. It smells like hell, but it tastes like heaven. Wow. Durian. Sino kumakain ng durian? Tapos kamay. Uy, marami. Ibibigay mo sa akin sikreto ha, kasi maraming nakatingin yan. Okay. Okay. So, sinabi ng Panginoon, pwedeng kainin lahat, wag lang to. Dahil pag kinain niyo yan, mawawalay kayo sa akin, you will die. So, maraming consequence ng death. May consequence. Okay. Balikan po natin yung chapter 3 verse 4. Nung pinapakain na, ang sabi po ni kinukot po ni Eve. Sabi ng God, huwag kakainin yung prutas na yan kasi mamamatay kami. Sabi po ni Satan sa verse 4. And the serpent said, no! That is not true! It is not true that if you will eat that fruit, you will die. First deception. Kapag gumagawa ka ng mali, nakalagay sa utak ng tao, walang consequence. Hanggang ngayon,
That is the prevalent idea embedded among humans na kahit gumawa ka ng mali, walang consequence. Non-Christians and Christians are alike. Hindi pwedeng walang consequence ang kasalanan. Bakit? Anong sabi ng Romans 6:23? Quote it please. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Pag gumawa ka ng kasalanan, may bayad ang paggawa ng kasalanan. Bakit may bayad? Sino binabayaran mo? Yung nakaka-copyright, yung nagpapatent ng sin, siyang originator ng sin eh. Kapag gumawa ka ng kasalanan, bayad ka. Hindi ka pwedeng gagawa ng kasalanan for free. May bayad, nakapatent siya eh. Siyang originator niyan eh. Makakuha niyo na. Inseparable ang sin at ang wages. When there is a sin, there is a corresponding payment. Kaya ang tao pupunta ng impyerno, magbabayad siya ng kanyang kasalanan sa impyerno. Lahat ng nakabilanggo, normally speaking, kaya nakabilanggo, nagbabayad ng kanilang kasalanan. So ang gusto kong ipagtibayin sa inyo mga kapatid, ang kasalanan may bayad. Ang tao deceived sa idea na sinabi ni Satan. Walang bayad yan. Libre yan. That's the first deception. Tanggalin niyo sa utak niyo, tanggalin natin sa utak natin, na kapag gumawa ko ng kasalanan, malilibre ako. Sinisikap ng mga makasalanan na nagdakaw ng billion and trillion of funds sa control project na ginamit. Yung control project, ano lang yun, ginamit lang yun na nakawan. Ang sabi po ni Rimulya, mga 200 daw ang mabibilanggo. I hope may mga bilanggo. So meron po akong na-encounter po sa YouTube, nagnakaw ng pagkain, supposed to be, ikukulong ng 3 araw, umabot ng 3 taon. At meron pong nandaya ng dokumento para makakulimbat ng 5,000, sentensya 20 taong pagkakabilanggo. Kaya ang conclusion po ngayon sa Pilipinas, pag magnanakaw ka, dapat milyon-milyon o bilyon para hindi ka makulong. Grabe no? Mamaya pong hapon, meron pong gaganaping rally. Ang naka-front po, religious group, Gate 4 ng Aguinaldo. Praise and worship ang gagawin doon. Preaching and prayer lang and testimonies. Okay? Doon po dadami ang tao. Peaceful rally. May naka-schedule pong rally, yung Panggulo. Yung Panggulo, delikado po yan eh. Baka papuntang martial na po yan, partado kung walang election. Acquitted na po silang lahat yan pag nag-martial. Kaya may gulo po mangyayari ng mga relista na manggugulo. Sabi po nila, narinig ko lang, 28. October 28, may malaking rally. Ito po yung mga binayaran. Sabi nila ha, don't quote me, sabi nila ha, narinig ko lang, na-encounter ko lang, hindi ko alam kung sino eh. Online ako, di ba? Sabi lang nila yan. Narinig ko lang ako, na-encounter ko lang. Hindi ko sinasabing totoo yun ha. Okay. Ang akala ng mga tao, kapag nagtanakaw sila, libre. Oo, pero makalibre sila sa batas sa Pilipinas, batas ng mundo, pero batas ng Diyos, walang makakalibre. Galatians chapter 6, verse 7. I might be given the opportunity to go there tonight to preach. Kasi yung organizer niya, kakilala po natin. They are deceived. Why? Be not deceived. God is not mocked.
Hindi nyo pwedeng pagtawanan, paglaruan ang Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, this is spiritual law and physical law that what you sow, kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Irespeto nyo ang batas ng Diyos sapagkat lagi po yung may katapat. Pag gumawa ng mali, may bayad. Amen? May royalty si Satan. Sa kanya nakapangalan ng sin. Siya yung originator, liwanag ba? Ezekiel 28:15, till iniquity was found in you. Kaya sa tuwing gagawa ka ng kasalanan, maniningin si Satan sa'yo. Meron siyang billing. May time ng billing. Minsan, hindi mo nakikita ang epekto ng kasalanan mo. It will take time. Pero ibibil ka niya later on. Aanihin mo. May time of harvest. Maliwanag po ba? Okay. May passage akong dadalhin sa inyo na nadala ko na po ito nung araw. Gusto kong balikan po natin. Ama, 2 Chronicles chapter 25. Simulan po natin sa verse 2. Tuloy po namin. Ang ganda po nito. Okay. 2 Chronicles chapter 25. Now it came to pass, when the kingdom was established to him, King Amaziah, that he slew his servants that had killed the king's father, verse 4. Die for the fathers, every man should have. Verse 60. Verse 5. Yeah, ito na po. Dito tayo sa verse 5 magsimula. Moreover, Amaziah gathered Judah together and made them captains. May gera po kasi nangyari. At sa kanya pong digmaang ito, siya po ay nag-hire pa ng servants. He assembled his people and hired another warriors from the northern kingdom. Amaziah was from the southern, Judah, and then the hired servants was from the north. At nagbayad po siya sa mga hired mercenaries. No? Okay? So yan po yung kwento po niyan. In verse 6, ito po yung nag-hire siya ng servant. Okay? Nagbayad siya ng 100 talents. Verse 7, meron pong dumating na messenger ng Panginoon. Sinabihan po si King Amaziah, mahal na hari, huwag mong isama sa labang ito yung mga hired army sa kabila, sa northern kingdom. Huwag mong isama yan. Okay? Why? For the Lord is not with Israel. Israel kasi ang tawag doon kasi sila ang bearer ng 12 tribes sa kabila. Judah, 2 tribes lang. Judah and Benjamin. Sabi ng Panginoon, don't join them in the fight because God is not pleased with the people of Israel because they are what? Idolaters. Idolaters sila. Lahat ng king sa Northern Kingdom, masama ho yan. Lalo na si Jeroboam, siya po yung unang-unang king ng Northern Kingdom, the divided kingdom, and he introduced freely, widely, the worship of Baal. Okay? Ayaw nandiyo sila. Verse 8. Hindi po niya, pero, kung hindi ka makikinig at magpapatuloy ka, magpakatatag ka, galingan mong mabuti. Kung hindi ka makikinig sa Diyos, sa sinasabi ng Diyos sa iyo, galingan mo yung buhay mo. Pagbutihin mo. Pero nang sabi po ng propeta, God shall make thee fall. Tama niyo? Pag hindi ka nakinig sa Diyos, galingan mo. Pero saan ka pupunta? You will fall.
matatalo ka. You will be a loser in the end. Anyone who will not obey God is living a loser's life. You cannot outsmart God. He is not mocked. Sabi ng Bible. Okay? You cannot outsmart God. Obey and be a victor. Disobey and be a loser. Obey and be a victor. Disobey and be a victim. What is your choice? Amen? Ikaw, Dennis, sabi na nga sa likod mo, obey and be a victor. Disobey and? Yan ang sabi ng Diablo. You will still be a victor naman kahit sumuway ka kay Lord Never mind the consequence. There is no consequence. Di ba? Alam niyo itong si Amaziah sa verse 9, tarin natin. Nakatuwira pa si Amaziah Ano ka mo? Yung sundalo kong 300, nagdagdag ako ng 100, 400,000 kami. Matatalo pa kami. Ngayon, kung pauuwiin ko sila, paano naman yung binayad ko? Anong argument to? Ang bait pa rin ng Panginoon Sinagot siya ng propeta. The Lord is able to give you much more than what you have lost. Just obey. The Lord will return double kung anong nawala sa'yo. He will restore double portion if you will just obey God. But if you will not obey God, go prepare your battle. Be prepared, be strong. But definitely, God will make you fall. Let's go back to verse 8. But if thou wilt go, do it, be strong for the battle. God shall make thee fall before the enemy. For God hath the power to help and to cast out. May katuwiran pa ba kayo dito, mga kapatid? Susunod ka o hindi? Sa hindi susunod sa Diyos, galingan nyo! Paputiin nyo! Magpakarunong kayo, magpakalakas kayo! But in the end, you will fall before your enemy. Hindi ako kayo magpagkas sa Diyos. Bigyan nyo na yung buo nyong buhay sa Panginoon. Wala naman kayo pupuntahan. Pero bakit sumusuway pa ng tao? Ang tigas ng ulo, bakit? Deceive! Be not deceived, sabi ng Bible. God is not back for what you sow, you will reap. Sige, magpaling lang tayo. Magkakamot ka ng ulo kahit di makatid, walang puto. Di ba? Okay. Sabi ko, mag-i-indulge ako kasi last na po ito pang umaga no? Next Sunday po, alas 2 na po tayo. Amen? Kaya ba? Ito ang ganda ng kwentong to. Buong chapter, nakadevote ito dito sa topic natin. About deception. By the way, Amaziah obeyed God. And he won. He won the battle. Because he obeyed. Obedience is equals victory. Ulitin ko, kaya ang tao, hindi sumusunod, dahil pinaniwala siya ng Diablo, you will not really die. There is no consequence of sin. Tsaka, di ba magaling ka magtago ng kasalanan mo yan? Di ba yung cellphone mo, okay lang naman para hindi ka mahalata, naka-open. Pero may nakatago dun. Sa ilalim ng sasakyan. Di ba? Ibang cellphone yung doon lang nagkukunik, di ba? Ginagawa mo yan, no? Tinan mo cellphone ko, O sige, tinan mo yan, wala akong ni-erase dyan. Di ba? Yung pala may isang cellphone. Sinubo mo na dyan? Galingan mo magtago ng kasalanan mo. But you will fall. Okay lang namang hindi ka committed sa church. Wala yan. Church lang naman yan Okay lang yun. Petis ka lang. Bata ka pa naman Sabi ni Satanas saka ka na mag-commit. Give me the glory. Just give me the glory. Okay lang yan.
Saka na lang si Lord. Last minute kanya. Pero ngayon, akin ka. Kala niyo, this is a very confrontative message about Satan. Satan is not into compromise. Satan is devoted to tear you apart and to devour you. Hello? Are you listening? Serious, di ba? Ako pala bilo akong tao, di ba? Pero pagdating sa buhay, seryoso. I don't play with sin. Paso-paso na ako dyan, bukog na ako dyan. Alam ko na yan, kaya nga ako nandito sa harapan dyan. Hindi ako nagmamalinis. Para sabihin sa inyo, galing na ako dyan. Yung mga batang nandito, makinig kayo sa matatandang katulad naming kalbo. Lalo na pastor. Huwag na kayo magdunong-dunungan, huwag niyong i-ignore. Huwag niyong pakinggan sabi ni Satan, no, you will not die. No consequence, no! That's the first deception. Ay, 1 Corinthians 13 pala, no? Ito yung magandang topic. 1 Corinthians 13. Wow! Galing nga, galing ng oras ha. Ito dito. Patapos na tayo. Kunti na lang. Ano sabi ko kanina? 1 Corinthians 13. Yung ba yung narinig mo? Ang sinasabi ko kanina, ano yung 1 Kings 8. Oh, no? Mali. Mali ka, no? Mali kami. Mali kayo. Talaga. 1 Kings 13. Yeah. Yan. Ayan. Si Jeroboam, tinatawag po yan sa Cebu na Jeroboam. Siya po yung humati sa Israel eh. Pero yun po ay predicted na. Prophesied na po yun, mahahati ang Israel. Pero si Jeroboam po yung sa kabilang tribe. At siya po yung introduce ng katakot-takot ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagpadala po ang Panginoon ng messenger. No? At nagpakita ang propeta ng mabigat na himala dahil nagkaketong po siya sa temple. At pinagaling po siya ng propeta. Sabi niya, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Diyos para gumaling ako. Natuyo po yung kanyang kamay eh. Okay? At siya po ay pinagaling ng propeta. Okay, ito po nangyari. Sabi po ng hari, halika sama ka sa bahay, kain ka. Pakakainin kita. Re-reward kita. Sabi ng propeta, wala akong pangalan eh. Naku, mahal na hari, pasensya na. May utos ang Diyos sa akin. The Lord has a word for me that I will not eat here in Bethel. I will not eat, drink, no. And I will not go the same way the same way of coming here. I will not going back to the same way. I will go this way. A sacrifice for me. I will turn far away just to go back. Okay? So hindi ako kumakain, hindi ko siya kumain. Sabi ng Panginoon, instructed siya very clear. Huwag kang kakain dyan sa Bethel. Aalis ka dyan. Kasi I am not pleased in anything in Bethel. Nakuha niyo? Habang siya nagpapahinga, galing sa hari, pagod, ganyan po yung mga propeta, madaling po magutom yan eh. Parang si Marisa yun, nasa dito. Madaling magutom mo yan. Okay. Okay. Kala ko may dumating na propeta. Galing po sa bahay, kasama ng propeta. Okay. Okay, so ito po yung kwentong to. Sa mga nagbasa ng First Kings, alam niyo po yung kwentong to, di ba? Ano po nangyari dito? May idea kayo? Ha? Eh, hindi ito. Si Kaya yun eh. Si Amasaya, tapos na tayo kay Amasaya, iba na ho ito. First Kings na po ito. Jeroboam na po ito. Jeroboam. Nung ini-invite po yung propeta para kumain, sabi ng propeta, ayaw. Sabi ni Lord, huwag akong kakain dito. This is a land of idolatry. I have to go. Nung siya po'y pauwi na, namamahinga po siya sa isang puno,
At may dumating pong another prophet na ang nagbalita po sa prophet, yung kanyang anak. At sinabi po kung anong ginawa ng propetang ito. Okay? Mahirap pong mag-confront ang king nung araw, pwede kang ipapatay, ipabugbog, pag may sinabi kang against sa kanya. Pero itong propetang to, sinugo ng Panginoon, hindi nag-compromise. Diniretso niya ang king at kinausap niya, itigil mo mga pinagagagawa mo dito. Okay? Are you still with me? Okay, na po yung kwento niyan. Nung dumating po yung propeta, verse 17, okay? Another prophet, yun po yung prophet na taga Bethel, taga Northern Kingdom. Okay? Nung pinakakain po siya ng another prophet, sabi niya, no. For it was said to me by the word of the Lord, sinabihan ako ng Lord, thou shalt eat no bread, nor drink water there, nor turn again to go by the way thou camest. Yan po yung statement ng Panginoon sa kanyang direct. Ang mga propeta, kinakausap ng Panginoon ng direct. Okay? Kinausap ng Lord yan, huwag kakain, huwag babalik sa dinaanan. So, verse 18. Sinabi po ng prophet na taga roon, pangalanan kaya natin yun, si Job at saka si Kevin. Okay. Yung propetang bata na nagpunta sa cake, si Kevin. Yung propetang taga roon, si Job. Sabi ni propeta Job, okay, prophet din ako, katulad mo. Okay? I am John, the prophet. Prophet Kevin, sabi niya, the angel spake to me by the word of the Lord. Kinausap din ako ng Lord. Dalawang word of the Lord na to. Sabi ng batang prophet ni Kevin, kinausap ako ni Lord. Hindi ako kakain. Sabi ni John na prophet, kinausap din ako ni Lord. Anong sabi ni Lord sa'yo? Sumama ka sa akin, okay, upang pakainin kita. Nakita mo? Pero sabi po ng Bible, but he lied unto him. Nagsisinungaling, sino? Sinungaling si John. Sinungaling ka ba talaga, John? Verse 19. So, bumalik siya sa kanyang dinaanan. Nahatak siya pabalik. Sumasaksit na eh. Sumasakses na. Di ba? Pauwi na eh. Successful na eh. Bumalik. Nag-backslide. He did eat bread in his house and drank water. So alam na natin, nagsinungaling kasi yung si Propeta John. Verse 20. Verse 20. And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the Lord came unto the prophet that brought him back. Nangusap ang propeta sa kanya. Kay Propeta John. Okay. Ano sabi ng Lord? Kinausap talaga ng Lord yung propeta. Kinausap. Ito rin yung totoong kausap. Verse 21. And he cried unto the man of God that came from Judah. Sino yung came from Judah? Propeta Kevin. Thus saith the Lord. Ito rin pinaka-message. For as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, thou hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee. So nangusap ng Panginoon kay Propeta John. May message si Lord sa'yo. Ito rin itong message. Nag-disobey ka, Kevin. Verse 22. Bumalik ka at kumain ka dito. Okay? Ano mangyayari sa'yo? And drink no water. Thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. Yung katawan mo, hindi ka makakauwi sa pinanggalingan mo. Patay ka ngayon dito. Okay, verse 23. And it came to pass after that he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass to wait for the prophet whom he had brought back. Okay? Yung propeta aalis na, si propeta Kevin, verse 24. Ano nangyari? And when he was gone, be vigilant,
Be sober, be vigilant, for your adversary, the devil, walketh around, roaring, seeking whom he may devour. Actual na lion po ito. Ano nangyari po? He was devoured by the lion. Nakita niyo po yung kwento ng kwento. Malukot po itong kwentong to eh. No? And the ass stood by it. Yun pong sinasakay niya yung donkey, hindi po kinain ng leon. Ang kinain lamang ng leon ay yung pong katawan ng propeta. Propeta Kevin. Kaya nung mabalitaan po ni Propeta Joanna ang nangyari, umagulhod po siya ng iyan. Kevin, buti na lang andito si Sia. Tsaka si Akiro. So alam po yung kinasapitan ng propeta ito? Hindi sumunod sa Diyos. Na-deceive. Sabi po dun sa commentary, ginamit ni Satanas si Propeta Job para i-deceive sa Propeta Kevin. Ano pong purpose na po ng propeta ngayon? Alam niyo kung bakit? Bakit diniceive si Propeta Kevin ni Propeta Job? Para yung message niya ma-weaken. Kaya po si Jeroboam, hindi po nagbago. Na-weaken po yung message. Kasi naging disobedient ang prophet. Pag kami mga pastor nagiging disobedient, mawi-weaken po yung aming personality. At yung message na sinasabi ko sa inyo, hindi tatapon nyo na yun. Walang kwento na yung pinagsasabi ni Pastor Jess. Galing-galing yung pumukok sa pulpito. Propeta Job pa. Propeta Kevin pa. Wala naman. Nakita niyo, pag nasira ang propeta, wasak. Hindi nakinig si Jeroboam. Nagpatuloy sa kasalanan. Hindi yung sample na to. Sabi ni Lord, pwede kang kumain dito. Walang consequence. Okay. Next Sunday, yung karugtong ito sasabihin ko. Kalahati lang ho ito ng message. Pero nasabi ko po yung aking message ngayon. Deception. Deceive ang tao na walang consequence ng sin. Maganda po yung susunod dito. So sana po, huwag na natin i-challenge ang Word of God. Okay? Finally, I would like to close into this. Ang sabi ng Panginoon kay Eva, kay Adam, you may freely eat, but not this fruit. Yun ang word. Okay? Ang ginawa ni Satanas, nung lumalapit si Eve sa puno, halika, let's go. Ikaw na lang. Kunyari, yun yung puno, yung prutas. Hindi naman talaga, pag kinain mo yung prutas, di ka naman talaga mamamatay eh. Tingnan mo! Titigan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! Ang ganda, di ba? Mabaho nga yun, pero masarap yun. Durian yun eh. So, ang ginawa po ni Satan, pinatitigan po yung hanggang nakapokus siya doon sa, oo nga, no, tumuturo yung laway. Ako masarap na talaga yun, ha. Durian eh. Ginamit ko yung durian, ha. Pero apple po yun. Oh, natutol ka? Tutol ka pa? Pinatititigan. Okay, verse 5. Genesis 3:5. Muna nga dyan. Titig ka lang. Okay. Verse 4. I'm sorry, verse 4. Yan, ano?
5, 6. And when the woman saw the tree, nakatitig eh. Okay, thank you. Palakpakan po natin si Lydia. Bigyan ng kapiyan. Habang nakatitig po si Eva, oo nga na, ang sarap naman siguro niya, hindi ko natitigban yan eh. Naging curious. Tsaka pag kinain mo yan, gaganda lalo ang buhay mo. The next deception is worse. I will explain that next time. Kapag kinain mo yan, lumabag ka sa Diyos, gaganda ang buhay mo lalo. Yun ang pinakamatinding deception. Na kapag lumabag ka sa Diyos, mas maganda ang buhay mo. Pag wala kang Kristo, mas okay ang buhay. Pag lumayo ka sa church, lumayo ka sa salita ng Diyos, mas okay ang buhay. That's the second deception. Ay mga umahalin sa church, deceive. Kala nila mas magandang buhay sa mundo. Do you know who are the people in the world? Ephesians chapter 2 verse 12. O yan, mga tao sa mundo, gagayahin nyo? That time kayo, wala kayong Kristo. You are aliens from the commonwealth of Israel. Kung ano yung blessing sa Israel, wala kayong alam doon. You're strangers from the covenant of promise. You have no hope, and without God in the world, these billionaires, these congressmen, these senators, these people in the purpose part, they have billions, they have mansions, but they don't have God. They're having no hope in the world. Would you like to be like them? Nakakalungkot Kristiyano. Kahit minsan, beholden na beholden sa mayayaman. Kakaawa kaya sila. They have no hope. Ba't kaya iingitan niyo sila? Alam niyo ang taong beholden sa mayaman? Kapag minamaliit, na-open sila. Kasi gusto nila, ganun din sila eh. Tingalain ng tao. Pero ang taong satisfied na kay God, nakatuon sa sinasabi ni God, hindi na ako sila nalililang dyan. Nalulungkot pa nga sila sa mga mayaman nagnanakaw eh. Hindi magkaintindihan kung paano sasagot sa Senado. Kasi ang daming tinatago. Habang nagtatago, lalong lumalantad, di ba? Ang kanilang kabuluhan. They have no hope. Okay, I would like to summarize. Concluding na po tayo. Pag tumingin ka sa bawal, pinagbabawal ng Diyos, gumaganda yung tingin mo dyan. Pag inalis mo ang iyong isip at mata sa salita ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag kainin. Galing sa bibig ni Diyos, ng Diyos. Ano po yung focus na yun? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag tinanggal mo ang mata mo sa Diyos, at ipinokus mo sa mga bagay ng sanglibutan, makakatma ka sa sanglibutan. Magiging mukhang ka, you are deceived. Pag kinain ko to, no consequence. Pag kinain ko to, gaganda ang buhay ko. Dalawang deception. So yun po yung dahilan kung bakit ang mga tao ay magiging sa Panginoon totoo. Petics lang. Under deception po sila. Amen? Focus on the Word. When we say focusing on the Word, nakafocus ka sa sinasabi ng Diyos. Yung beauty ng Panginoon, no? Yung magnificence ng Panginoon, doon ka nakafocus. Yung glory ni God, doon ka nakafocus. Kaya balik pa rin po tayo sa meditation. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Heavy words, right? One more story. Naalala ko po yung kausap ko. Nagkikwento po siya, may kausap kami. Okay? Very good illustration. Yung asawa niya, nagpunta ng US for a vacation, may mga anak sila sa US, may edad na sila. Ang naiiwan yung tatay, yung lalaki at yung katulong. Ito po yung word na galing sa kanya.
Alam niyo yung ginawa ko kasi matagal na kami magkasama ng katulong, nagbakasyon din ako. Bakit naman pare? Yung katulong kasi, lagi ko nakikita, gumaganda sa paningin ko. Lagi ko nakikita yung katulong, wala akong misis ko eh. Gumaganda yung tingin ko. Kung saan ka nakafocus, yun ang kakain sa utak mo. Pag nakafocus ka sa kasalanan, sa temptasyon, sa pinagbabawal ng Diyos, gaganda yun. Walang consequence ang kasalanan. Gaganda palalo ang buhay mo. Sabi ni John kanina, masarap yun. Masarap yun. Dati, John. Amen? Focus on the Word. Focus on Jesus Christ. Satan is a roaring lion, seeking whom he may devour. More next time, tayo po natin ito.